Mga pinakamainit na balita ngayong araw. Heto na ang pinakauling kaganapan. Kinumpirma ni Vice Presidente Inday Sara Duterte ang kanyang pakikipagtulungan kay Kongresista Rodante Marcoleta. Ang kanilang tambalan ay nagdulot ng malaking ingay sa mundo ng politika, lalo na sa Malacanang. Ano kaya ang magiging epekto ng kanilang pagsasanib puwersa sa kasalukuyang administrasyon at sa politika ng bansa? Nagkagulo sa Malacanang matapos magdeklara ni VP Sara ng kanyang intensyon na makipagtulungan kay Congressman Rodante Marcoleta. Ayon sa ilang opisyal na nakapanayam, ang biglang anunsyo ay nagdulot ng labis na pagkabigla at iba't ibang reaksyon mula sa mga miyembro ng gabinete at iba pang opisyal ng gobyerno. Marami ang nagtataka kung ano ang magiging direksyon ng bagong alyansang ito at kung paano ito makakaapekto sa kasalukuyang programa ng administrasyon ni Pangulong Kuting Jr. Patuloy nating babantayan ang mga susunod na hakbang ng tambalang VP Sara at Congressman Rodante Marcoleta. Paano kaya ito makakatulong sa kanilang mga advokasya at sa bayan? Ano ang magiging tugon ni Pangulong Kuting Jr. sa bagong development na ito? Abangan ang mga karagdagang balita para sa mas detalyadong impormasyon. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy ng pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Nakalulungkot yun dahil sa ikaw bilang Pangulo ng Pilipinas, kasama mo sa isang team, yun lang nangyari ito eh. Yes. Sa maraming pagkakataon, presidente, hindi sila magkapartido ng vice president. Nangyari ito, sunod-sunod. Yes. Panahon ni Pangulong Joseph Estrada, hindi niya yata kaalyado yung vice president. GMA, ang BP mo niya. Pagkatapos ng GMA na, Si Kabayan. Oo. Pagkatapos si Noynoy ang sumunod. Pinoy, sinong vice president? Si Binay. O hindi rin sila magkakaalyado pero sa umpisa, pero nawawala din. Pero ito, sa nakita ko, kumampanya sila at nagwagi sa pagitan ng isang plataforma ng pagkakaisa at saka Uniteam. Yes. Kasama ako dun eh. Oh, yun nga. Kaya alam ko yun eh. Ang totoo niyan, alam mo, dahil sa aking paggalang doon sa layunin ng pagkakaisa na yon, nung ako'y magpasya na mag-withdraw, kinausap ako nung isa sa mga aming campaign strategist. Sabi niya, Kong, nalaman na ni presidential candidate noon, BBM, na ikaw ay mag-withdraw, pero ginagalang niya yon kung hindi mo na marireconsider yung posisyon mo. Pero meron siyang pakiusap na dahil Uniteam tayo, ang pakiusap niya lang ganito, kung po pwedeng kumplitohin mo yung ating rallies. Dahil meron pang natitirang mga 4 na malalaking rallies. Tinupad ko yun. Meron lang ata akong na-miss sapagkat hindi ako nagkakamali, yung pa ako, hindi naman rayo mo, pero hindi ko malaman kung bakit hindi ko maigalaw nun eh. Pero sandali lang yun. Isa lang ang na-miss ko, pero yung 3 malalaki, hanggang doon sa pinakamalaki, itong Soler, nandun pa rin ako. Ibig sabihin, tinapos ko yun. Kasi gusto ko talagang panagutan yung pagkakaisa na nandun. Kaya ako sinabing ako'y nalulungkot, sapagkat alam mo, Vice President ito, at tayo ay nangampanya at tuluyang nagwagi sapagkat palagay ko tiningala ng tao yun. Siguro sabi ng tao, mukhang maganda ito. Ang isang tandem na ang pagkakaisang kanyang nilalayon ay makabubuti para sa ating bansa. Sa makatwid, kung makikita mo yung boto na bumuhos, halos magkapareho sila eh. At saka talagang historical. Historical. So kung pag-uusapan natin yung laki ng capital, political capital, talagang bentahang-bentaha ito. Pagkatapos mag-a-announce ng medyo ako'y nalulungkot talaga. Para sa akin ay isang kabawasan doon sa maaring sa maaring magawa ng ating Pangulo. Iba na yung magkasama kayo, di ba? Kasi
tingnan mo, hindi naman hindi naman departamentong maliit ito eh. Oo. Nagkataong Department of Education ito eh. Hindi ko minamaliit yung ibang departamento, pero nagkataong ito, hindi lamang sa laki, kung hindi yung magnitude ng kanyang responsibilidad. Ayun nga ho. Ang ating mag-aaral ang pinag-uusapan eh. Ang ating kabataan na sila ang ating kinabukasan. Ikaw ang maghuhulma sa mga ito. Napakalaking napakalaking responsibilidad ito, kung hindi man yung pinakamalaking responsibilidad. Pagkatapos magbibitaw ang ating pangalawang pang. Nalulungkot ako sapagkat negative yun kaysa sa positive. Lahat ng negative nakakabawas kung ang pag-uusapan ay yung effectiveness ng isang pamamahala. Kasi, di ba, pagka positive, lahat tayo nagkakaayon-ayon, nagkakasundo. So, ang tanong mo sa akin, anong basa ko, Bakit nagkaganon? Hindi, ang tanong mo sa akin, anong masasabi mo? Ako'y nalulungkot. Kasi ang pagkakaiba lang kumpara doon sa mga ibang mga biglang nagbibitiw at iniiwan ng gabinete, this time may parang hindi may transition na 30 days personal na pumunta ng Malacanang, nagpaalam, hindi katulad ng mga iba na basta na lang umaalis ko. Kasi nga, sa akin palagay, alam niya yung alam niya yung pananagutan ng pagkakaisa eh. Sa tingin ko, ayaw niya sana yun eh. Kasi kung talagang halimbawa, talagang may pinagmulan na ba't pa ako pupunta ron, di ba? Oo nga. Sa akin palagay, talagang formal niyang kinikilala na yung pagsasanib ng dalawang puwersa na yun ang naging bahagi at naging factor kung ba't nanalo silang dalawa. Naisip niya rin yun. At sa aking palagay, wala naman siguro silang samaan ng loob. Wala nga dahil yun ang aking palagay. Nagpaalam ng mga, tsaka doon sa kanyang pananalita. Wala naman siyang sinabi na, ikaw naman kasi. Wala namang sisihan na ganun eh. Wala nga ho. Di ba? So, bakit hindi ka malulungkot? Ano ba? Dapat sana naging malaking bahagi rin siya na sa ikatatatag pa natin bilang isang bansa. Well, itanong ho namin yan kahapon. Kanino? Sa ating mga kababayan, sa aming Vox Populi, kung tama nga ba yung ginawa ni BP Sara na pagbibitiw sabi naman ng mga sumagot. Tinanong ninyo? Sa Vox pagtatanong Populi, kung tama ba ang ginawa pagbibitiw ni BP Sara Inday sa gabinete. Ang sabi naman ng mga sumagot, siguro tama na. Tama na rin dahil personal choice niya yun, Kong. Wala namang makakapagpigil din sa kanya kung ayaw na niyang pangunahan yung Department of Education. Kong. Hindi, kung napansin mo ba, kasi sa isang taong magbibitiw, at least sasabihin mo yung dahilan kung bakit ka nagbitiw. Yun nga po. Ikaw, halimbawa, nagbitiw ka sa ating palatuntunan. Sa tagal ng pagsasama natin dito, basta ka na lang magsasabi na ako po sa akin pong kaligayahan, sa masasayang pangyayari po na nagaganap sa aming samahan dito sa SGM, napag-isip-isip ko pong ako'y kailangang umalis na. Hindi ka pa magpapaliwanag kung bakit ka alis sa napakasayang pagkasaalis ka? Ngayon, yun ang siguro yung nandun sa kalagayan na yon, sa pagbibitiw na yon, ang parang agam-agam. Yun sa dahilan. Kaya ako nalulungkot bakit hindi ka malulungkot? Vice President ito. Sana man lang nag-resign yung bumbero dito sa San Juan. Wala namang masyadong... O kaya, wala tayong minamalit kahit sinong naglilingkod bayan. Kaya lang ito, yung implication. Secretary ng isang napakahalagang kagawaran. Isang kagawaran na mayroong mandato na siyang maghubog, kumulma sa ating mga kabataan na sila pa naman ang ating investment sa hinaharap. Ngayon, ako ba? Basta ko ba tatalikuran yun sa laki ng pananagutan na yun? May dahilan Doon ako nalulungkot. Bakit hindi nagawan ng paraan yung dahilan na yun? Kung ano man yun. Kung ano man yun, halimbawa. Lalo nila binababoy ang kahirapan ng mga nasa laylayan.
gusto ko lang i-advertise, meron po tayong backup channel, The General's Perspective. Ang link ng channel na ito nalagay ko sa description box ng ating video. Sa mga hindi pa nakasubscribe, pakiclick lang and subscribe. Kasi anytime, ang tatak ng administrasyong ito is gurgur. Okay? Lahat ng mga kritiko gusto nilang patahimikin. At nakikita ko na may attempt ng mga kampon ng gurgur administration na i-hack ulit itong ating channel. So, salamat sa mga nakasubscribe na, at yung hindi pa, i-click nyo lang ang link para doon tayo tuloy-tuloy na magtalakayan sakali man na magurgur itong channel natin ngayon. Okay, ito, lumalabas na gusto nilang tulungan ang mga mahirap na kababayan, which is maganda naman sana. Kailang mayroong kaibahan, hindi ba galing sa puso ang pagtulong? Bakit? Yan ang tatalakayin natin ngayon. Ito, yung headlines ng Philippine Star. Sale of NFA rice stocks at 29 per kilo, okay. Approve. Pwede na daw magbenta ng NFA rice na 29 per kilo. Okay? O, di ba? Napakaganda. Dapat sana noon pa. Bakit ngayon lang? Kailan ito? Yung sabi ko, bakit na para bang kulang Parang pambababoy. Bakit? Ang ibebenta na bigas ay yung lumang-luma na malapit ng masira. Aging stocks. Hihintayin pa nilang malapit ng masira bago nila ibigay sa mga pobre o ibenta. Kalokohan. Kaya, ulitin ko, maganda sana yung tumulong. Kaya lang, kung tumulong kayo, di yung good quality ang itulong, di ba? Para naman yung mga kababayan nating naghihirap, masarap-sarap pa. Ako, nakaranas ako ng pumain ng ganito. Nung elementary pa ako, narik, parang ganon. Yung parang NFA ngayon, nagbebenta rin sila ng bigas noong una, ting bagyo. Para kaming makain dahil bagyo Pumila kami sa narik ang tawag, National Rice. Nako, ang baho. Wala kaming magawa dahil tinggutom dahil nadaanan kami ng bagyo. Bagyo at saka, bagyo at baha. Kaysa yung magutom kami, kumain kami ng bigas, mabaho. Ito rin ang ibebenta. Old stocks ng NFA. Paano kung magkasakit yung mga tao? Dahil sa malapit na masira. Di kawawa ang mga kailangan mo na namang dalhin sa ospital. So, tinawag pa nila ito na programa ko, Anong Bigas 29 Low Price Rice Program. Palusot, masisira na kasi. Kaya gusto nilang para mapabango sila sa taong bayan. Ito na, 29 pesos per kilo. Programa ito ni Pangulong Marcos, mahal niya kayo. Matutuwa ang mga kababayan? Yes, matutuwa. Dahil nga, kailangan ng mababang presyo ng bigas. Kaya lang, ang tanong ulit, bakit hintayin pa nila na malapit ng masira bago ibenta? So, ayan. Bigas 29 low price rice program. Ginawa pang programa. Kailan ito, subsidized na naman ito.
Kasi ang puhunan, yung NFA rice na binili, tas minil, gano'n. Ang puhunan nun, para mabawi yung pera ng gobyerno is 40 pesos per kilo. Puhunan yan. Ibebenta ng 29. So, magdagdag na naman. Subsidy na naman. Galing na naman sa ano. So, kailangan ng compute dito. Yun. The government cost 1.53 billion per month ang kailangan gastusin ng gobyerno para masustentuhan itong tig 29 na peso per kilo ng bigas. Okay. Ganito. Okay na lang sana kung, by the way, ang makakabili lang nito yung 4-piece. Yung pobreng-pobre talaga. So, hindi lahat. Kaya huwag kayong umasa, yung mga hindi nakasama sa 4-piece, hindi kayo kasama na bibili ng tig 29. Yun lang nakalista sa 4-piece. Okay, ito pa. Dito ako medyo naiinis. Ang mabili ng isang pamilya sa isang buwan, 10 kilos lang. Bakit may limit pa? Di, i-compute na lang nila ang average consumption. Example, isang pamilyang Pilipino, madami ang anak. Ilan ba ang average ng mga kababayan? 3. O, 3 anak, average yan 2 mag-asawa, 5. Yung 5, ilang kilo ang kakainin sa isang araw? Breakfast, 1 kilo. Pananghalian, 1 kilo. Sa hapunan, 1 kilo. Ano na yan? Tinipid na yan. So, isang araw, 3 kilograms. Sa isang pamilya na ano. So, kung 3 kilogram ang kainin ng isang average family, yung 10 kilos, 3 days lang yun. So, paano ngayon masustentuhan? So, wala rin. Bakit hindi na lang bigyan ng, say, 3 kilos, 30 kilos. Diba? 3 times, 90 kilos pala. Kung 3 kilo ang consumption ng average family sa isang araw times 90 kilos. Bakit na lang? Para hindi na mahirapan yung pobre, bigyan mo ng 90 kilos. So, 2 sakong bigas na yun, 50. So, kung ako yung beneficiary, matutuwa ako, pasasalamatan ko ang gobyernong ito kung bibigyan nila ako ng, makakabili ako ng 90 kilos of rice. O sabihin na natin per week, 20 kilos per week. Okay na yun. At least sa isang linggo, mapakain ko na yung isang pamilya, 20 kilos. After 1 week, babalik na naman ako. O yung makaya, 1 month, yung may pera. Bakit dito ako naiinis? Kasi 10 kilos lang ang mabili ng isang pobreng pamilya sa isang buwan. Kasya ba yun? Sa isang pamilya na may 3 o 2 anak, kulang na kulang. Kaya, ulitin ko, ito, I'm sorry for the word, panloloko, pambababoy, pang ano. Bakit? Bakit ngayon lang nila ginawa ito? Ito, halong politika na naman. Bumabagsak, lumalagapak ang rating ng Pangulo. So, para pataasin ang kanyang rating kuno, ayun, magbenta ng murang bigas. Isa pa, malapit na ang eleksyon 2025. Parte na naman ito indirect na pangangampanya para makuha nila ang boto ng mga kababayan nating mahirap. Kailan? Kakamali sila. Kasi yung survey ng SWS, first quarter, napakababa
ang net satisfaction rating ni PBBM at ni Speaker of the House. Yung palaging nagbibigay ng ayuda. Dapat sana matuwa ang mga nabibigyan. Tataas ang rating. Si Speaker Martin Romualdez, hari ng ayuda. Ang kanyang net satisfaction rating is only positive 3%. Malapit na siyang mag-negative. Kasi ang kanyang approval rating is 30%. Ang disapproval rating niya is 28%. So 3% na lang naiwan. Kaya lahat itong ginagawa nila, hindi nila maluloko ang mga Pilipino. Magtulong naman lang kayo, magbili ng, magtinda ng murang bigas, limited pa 10 kilos. Gawin nyo ng 90 kilos. Tapos, yung medyo bago-bago naman, hindi yung malapit ng mabulok, baka magkasakit pa ang tiyan ng mga kapuspalad nating mga kapwa Pilipino. So, ito na po ang tatak ng gobyernong ito.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!